paspas. Kaya pala hindi pwede magparada dyan. Wala na mapaglagyan ng iba. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayo naghanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagpabuhat ng Panginoon. Sinikap natin unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Heso Kristo. Isa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang ituparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang pagpakasakit, ang patay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Tingin natin sariwain sa alaala kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa'y makahati niya sa kanyang pananaig sa mga tao. makababa at nagpapatuloy hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa kaya naman, siya ay pinampong ang Diyos at siya ang pangalan sa lahat ng pangalan. Ano ba ang lahat
nagpapakayag ng lahat na Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itinalo sa mga punong saserdote at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang kita. Nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang pinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalita tungkol dito at matagal na siyang ibigla. Iniwasan siyang gagawa ito ng kababalaghan at pinig niya pa sa Diyos. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot sa utina. Naroon ng mga punong sacerdote at ang mga istiba na walang tigil na kapaparatang sa Jesus. Hinangap siya at kiniya ni Herodes at hindi ang kanyang mga tawag. Turukan siya ng marinal na dilim at pinabalik kay Pilato. At ang araw din yun, naging magkaibigan ng Herodes at Pilato sa dati pagkagaling. Pinatawag ni Pilato ang mga punong sacerdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi, sinakdal niyo sa akin ang tao ito kung saan din na ngayon hanggang sa mga susunod pang mga araw kung ano nga po ba yung pinagpapahulugan ng pagiging mahal ng pagiging banal ng mga araw na ito. Sa natin ngayon, isa po sa mga kakaibang misa sa buong taon. Kasi yung misa po ngayon, nagsisimula sa posisyon at hindi naman po dito sa loob ng simbahan, kundi sa ibang pamilya natin sa Pilipinas. So, ito yung misa na nakaiba kasi dalawa yung pagbasa ng pagiging balita. Dalasan, isa lang, pero ngayon, dalawa. Isa na pagsisimula na iba, unang posisyon na mayroon. Ikatwa ay yung pong nakapahayag naman ngayon. Pero pakikat kakaiba doon sa ating pagdiriwang. Sa pagdiriwang natin ngayon, pati yung mga susunod pa po mga araw, tayo po ay hindi lamang nakikinig, kundi tayo po ay nagiging mga tuwirang kasama, tauhan doon sa kwento. Para po, hindi tayo makapasok doon sa kung ano nga ba yung nangyayari. Kung kayo po ay isa doon sa mga artista, iba sa inyo meron gusto gano'n. Meron pa kayong isang dapat na matutunan na kahit pa paano, siguro may patikin sa araw na ito. Bakit narana sa ating kayo? Bakit matapos natin magpuri, tayo naman yung nagpapapatay kay Jesus? Dahil anything, narana sa atin ang simbahan. Isang pagsasalangawang ako sa banal na kasudatan. Ano naman talaga yung ginagawa natin? Pwede natin sasayin. Pero kung ginagawa yun, ako sinasabi ng ako siya sa krus. Anong po siya? Marami naroon tayo sa mga nagsasabi rin sa gusto natin patayin. Nasa yung sa ating mga ginawa. O hindi natin sinabi ipako siya sa krus. Pero ano po yung mga ginagawa natin
araw-araw. Hindi nga po ba nagbibigay lang tayo ng dahilan para talaga siya ipako sa krus? Bakit pa siya pinako sa matay sa krus? Di ba kasi nagkasala tayo at kailangan niya tayo iligtas? Papako sa mga minsan, tayo rin yung hindi nagpupuri sa Panginoon. Tayo yung parang ayaw natin pahayan yung ating pananampalataya. Nahihiya tayo sa harap ng karamihan. Hindi ba tayo minsan mga bata na sa ating harapan? Narinig din natin kanina doon sa unang mabuting balita sa ating harapan. Palapakan doon. Tignan mo pag Pinalawal ang pagpapal. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa iyo ng anak niya na nagpapasakit bilang buwaran ng pag-ibig. Makatayo si Ay nanay. ginawa magpapal Lalaki si sa nanay. lahat Para yung palaspas niya magayway Diyos niya sa mamaya. kanya sa kapwa. Ngayon at pagpatuwala ng hanggan. Undangan sa kanyang kamatayan sa kayuwang dumanas ng walang katapusang pagkamatay. Mapagtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Yan na natin ang pesos. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa iyong kapakanan. Kay naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawala na hanggan. Pagpalain kayo na ating mapagmahal at puting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. At po mga nahuli, nanubugan sa pagbabasban ng pagbalasban, hintay na lang po yung simula ng pagbalasban sa mga kasi natin po tayo today. Baka po sana pilit mo na ngayon kasi po kawalan tayo. Wait lang. Hintay na lang po yung mga bata. Paingkot, nakakapaingkot, baka